Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit, tinawag siyang muli ni Yahweh, "Samuel." Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na." Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh, sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Sa pagkakataong yon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, "Mahiga kang muli, at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod.'" At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo. Nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Hesukristo, at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo
sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus, at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cefas," na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. The next day, John was standing there again with 2 of his disciples when he saw Jesus walking by. "There's the Lamb of God." The 2 disciples heard him say this and went with Jesus. Jesus turned, saw them following him. What are you looking for? Where do you live, Rabbi? Rabbi. This word means teacher. Come and see. It was then about 4 o'clock in the afternoon, so they went with him and saw where he lived and spent the rest of that day with him. One of them was Andrew, Simon Peter's brother. At once he found his brother Simon. We have found the Messiah. This word means Christ.
Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him. Your name is Simon, son of John. But you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock.